Number 7 with 6 pit stop Pilipinas points. Charles Leclerc. Ohoy! Pasok si Papa Charles! Kahit sa pit stop Pilipinas, hindi ka pa rin naka-top 5. Leclerc, hayop ka! Consistent naman siya. It's just that talaga yung team consistent din sa pagbibigay sa kanya ng pangit na resulta. Let down lagi, ano? So, ito yung frustrating na nangyayari sa Ferrari kasi you have one of the best drivers lineup sa season na to. Hamilton, Leclerc, di ba? No one can question their ability to win, ability to win a world championship despite of the inconsistencies and then yung kanilang team management. He was able to, show pa rin na he's always there. Oo, pre. Tingin ko nga, kumpara sa akin, dapat nga, mas mataas pa dapat si Leclerc eh. Dapat nasa level nila Russell, Piastri yan. Baka nga pwede pa siyang lumaban kila Norris kung tutuusin eh. Yes. Ganun siya kagaling. Pero, syempre, kailangan mong i-combine yung talent niya with a car na he can maximize his talent with. This season, sa mga interview nga ni Papa Charles, hindi na niya maitago eh. Talagang sinasabi na niya, wala tayong asahan this year. Di ba tinatanong siya ng what can we expect from Ferrari over the next remaining races? Sasabihin talaga niya, not much. Not much. Not much. So kahit siya mismo, hindi na siya umaasa this year for Ferrari. Pero syempre, Leclerc yan pare, yan ang golden boy pa rin ng Ferrari. Ferrari loves him. Italy loves him. The man from Monaco. Sinong top 6 natin, pre? We have to put Alex Albon Si Albon! for 8 pit stop Pilipinas points this season. Although hindi siya nagpo-podium, makikita mo yung mga bawat race talagang may points eh. Isa siya sa mga tumutulong na talagang tumaas yung ranking ng Williams sa constructors standing, di ba? Agree. Kasi may mga races na DNF si Sainz, like Australia, di ba? Pero si Albon, he's there fighting sa midfield or even fighting sa top 5. Gaya nga nasabi natin kanina, pinakamagandang season ni Albon to. Talagang magkatulong sila ni Sainz na maglagay ng puntos lagi sa Williams. At dahil dun nga, from P9, naging P5 ang Williams sa constructors. Malaking pasalamat din kay Albon. Nung bandang huli ng season, medyo nangamote, aminin natin, medyo nangamote si Albon nung mga bandang huli. Pero yung mga first half ng season, siya ang consistent points getter ng Williams. Correct. And ang maganda kay Albon, yung kanyang personality din. Genuinely na makikita mo na kahit na nagpo-podium si Sainz, talaga ang saya niya din eh. Given na talagang matagal na siya sa Williams, alam niya yung naging culture before and then yung culture ngayon. And I think because of that, he's more motivated na to perform really well this season. Good teammate talaga si Albon ngayon, very willing to adapt. Yung disposition niya, very light lang din kasi mukha siyang parang hindi inggitero, hindi masyadong alpha, kaya very good ang chemistry nila ngayon. Ang dami mong points, Albon na, pati sa pit stop. Taas ng points mo. Sinusunod kay Albon, pre. Top 5 na tayo. Top 5, 10 pit stop Pilipinas points. We have to put Carlos Sainz. Smooth operator. Vamos! He deserves to be in top 5, especially during the second half of the season from Baku hanggang ngayon sa Abu Dhabi. Doon niya talaga pinakita kung gaano siya kabilis as a driver. Kaya nga, di ba yung prediction nga niya na hindi daw siya magkaka-podium this 2025 season. Broken. Barbs. Oo. Kaya sinasabi ng mga tao ngayon, sinungaling ka pala, Sainz eh. Sabi mo, wala kang podium. Talagang nag-jive yung kanyang personality sa Williams. That's why we have been talking about this na sobrang ganda ng kanyang ginawang decision. Mag-sign sa Williams instead of sa Alpine. Kasi kung nasa Alpine talaga siya, kahit siguro yung self-esteem niya ngayon, wala na. It's gonna be down the drain. Patay ang karir mo, pre. Yung mga podiums niya, syempre, professional din siya sa camera, pero syempre, baka nasa loob din nun. Baka malaking FU din yun para sa Ferrari na binitawan siya. Syempre, competitive naman yan si Sainz. Hindi naman kaila sa lahat na medyo nagulat din si Sainz na tinanggal siya ng Ferrari. Kahit gaganyan-ganyan si Sainz, you know na may konting apoy yan at gusto ipakita sa Ferrari kung sino yung binitawan nila.